Mulai mentungkan ketuyuk, Cik. In the quiet of this hour, as we kneel before you now, we believe your promise to be faithful. We don't always understand what your perfect will demands, but we learn to trust you more in your presence, Lord. In your presence, there is comfort. In your presence, there is peace. When we seek to know your heart, we will find such rest, assurance in your holy presence, Lord. There can be a sweet reward when we wait upon the Lord. As we take the time He gives His perfect wisdom to be found in Him alone. All our deepest secrets known, we're surrounded by His grace. Will we seek His face? In His presence, there is comfort. In His presence, there is peace. When we seek the Father's heart, we will find such rest, assurance, and ever open mind to know our Savior more in the presence of the Lord. The Lord. Amen. Back to the presider. Okay, daghang salamat, Chain. In the presence, in His presence, there is peace. In His presence, there is joy. So we always come to His presence to attain the blessings He has offered for us. And for this morning's main course, let's give it to my Megs. My Megs, it's your time. Thank you, everybody. Sorry for my lateness.
and welcome everyone to our morning and the main part of the service. Thank you. Okay, good morning sa tanan. Ang minsay sa lawiton, very, very touching mga kaigsunan, no? In His presence, there is joy, there is peace beyond measure, there is assurance. So, pagkapatsada sa lawiton mga kaigsunan, mauna hinungdan nga dili kita mabuhi sa Ginoo tungod kay wala tay lain kadangpan kundili ang Diyos lamang. Mauni ang atong tema ni ining taknas kabuntagon. Ang akong nasulat dito mga kaigsunan, disiplina sa pagwitness. Apan nakalimot ko nga mao dito akong gisulat, ang akong natun-an, disiplina sa maayong binuhatan. So ang atong teksto makita sa Ephesians 2:10 nga nagaingon, kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios, alang niini manag-awit kita, managgawi kita. So kita mga kaigsuonan, gihimo gyud ta alang sa maayong paggawi, alang sa maayong binuhatan. So karon nga generation mga kaigsuonan, murag gamay na lang ang gi-news nga nagtabang for the sake of others, no? Gamay na lang, murag nakita nato nga ang kalibutan karon kining naghunahuna na sa kaugalingon. In fact, our leaders, no, daghan na kaayo gipangkuan ay mga confidential fund nga dili ma-explain, pero naaragyapon na sa mga naaragyapon na sa binuhatan sa tao. So atong makita diri mga kaigsuonan nga ang atong kaluwasan wala gibase sa maayong binuhatan aron nga kita dili manghinambog, no? For it is by grace that you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God. Ang kaluwasan gasa mga kaigsunan, so dili base sa atong binuhatan. Apan ang Ginoo nag-appreciate sa atong maayong binuhatan. Gibuhat tas Ginoo alang sa maayong binuhatan. Mao na mga kaigsunan nga kita gyud managgawi according to the purpose that God has made for us. While we are not saved by works, we were created for good works. No, dili ta wala ta baluwa sa maayong binuhatan, pero kita gibuhat alang sa maayong paggawi ug maayong binuhatan. Like the God in whose image we're created, we were designed to work to create good deeds, are the redeemed heart's response of gratitude for the gift of God's grace. So ang ato ko nung maayong binuhatan mga kaigsuonan, mao kini ang response sa atong kasing-kasing tungod sa atong pagkamapasalamaton nga kita giluwas sa Ginoo. Mao'y atong pamaagi sa pagkinabuhi, no? Mao'y atong pamaagi sa pagkinabuhi tungod kay ang kahibulungang grasya gikan sa kahibulungang grasya ngadto sa kahibulungang panaggawi. Ang Ephesians 2:10 nagapuntok mga kaigsuonan sa kining katuyuan sa Ginoo, no? Creation and recreation, which is good deeds. Sa dihang wala pa ta maluwas, gi-recreate ang atong kasing-kasing mga kaigsuonan alang sa maayong panaggawi. The gospel defines us, and then explains what we are supposed to do. Paul's great statement here capsulizes God's role in our salvation and our responsibility to God. So naatay responsibility mga kaigsuonan tungod kay gibuhat ta sa Dios uban ang usa ka katuyuan. Munang giingon, in God's great plan, there are good works prepared before the foundation of the world. Muna mga kaigsuonan, samtang ko nag-eskwela o commerce accounting sa Cagayan, naguna-una ko nga giplano ba dis Ginoo alang nako. Yan nagtingala ko mga kaigsuonan kay dili ko maka-apply. Unya sa dihang naminyo nako di man gyapon ko maka-apply nga no man ni. Moto ingon akong bana nga may pag mag-education ka. So nag-education ko mga kaigsuonan, automatic na dawat ko sa trabaho, inkuhala ka, kabubuton man dis Ginoo nga mahimo kong maestra.
No, kay kita mga kaigsunan, adunay purpose ang matag usa ka nato nganong gibuhat tas Ginoo. Mo nang gisulat ni Requirin nga purpose driven life, no? So nakaingon diri, as unique individuals have been designed with this specific task in view, no? Good deeds are important to God. No, dili ta maluwas pinaagi sa atong maayong binuhatan, pero importante ang atong mga maayong paggawi, mga maayong binuhatan diha sa atubangan sa Dios, no? Kaysa ako nang ginaingon, ang maayong binuhatan is a response of a grateful heart. So kita mga kaigsunan, dili ta maka basta-basta og ingon nga mapasalamat akong kasing-kasing. Kung ang mapasalamat nga kasing-kasing mga kaigsunan nagabuhat og maayong buhat alang sa Ginoo. So unsay contribute sa maayong buhat dinhi kanato. The value of good works in our lives is showing that good deeds have implication for our reputation. No? Unsay mag-contribute sa maayong paggawi, maayong pagbuhat mga kaigsunan, naka-contribute sa atong dungog, naka-contribute sa atong hitsura, our appearance, no? Reputation, appearance, and means, no? So kung maayo atong buhat mga kaigsunan, maayo atong dungog, maayo atong hitsura, maayo atong pamaagi, nga sa dihang kung kita ana-ana sa lungon, what comes in the mind of those who are looking at us? No? Naagid na sila impression nga agoy kini si sister mauraban ni ang kuan, no? So naga-contribute siya sa dungog, sa itsura o sa mga pamaagi nga unsay ato ma-contribute. Our reputation makita nato sa 1 Timothy 5:9-10 nagaingon diri. 1 Timothy 5:9-10 ang babayi nga isulat sa talaan sa mga balok kinahanglan dili ubos sa kanuman katuig ang kagulangon og nagasawag og usa ka bana og kinahanglan nga siya paghimatud-an nga maayong binuhatan ingon nga makamagtutuo ang mga anak. So mga kaigsunan sa makandurkas, very common to our ears, no? Sa makadurkas na record siya sa balang kasulatan mga kaigsunan tungod sa iyang maayong buhat. Dili lang kay basta-basta nga babae nga ma-record din sa kasulatan mga kaigsunan apan ang mga babae, ang mga lalaki nga adunay maayong buhat. So nagkaingon diri mga kaigsunan nga well known for good deeds such as bringing up children, hospitality, washing the feet of the saints, no? So mauna si Dorcas mga igsoon. Adunay usa sad ka babae mga igsoon nga na well known o si Carol Drove. Unsay iyang gibuhat na well known siya mga kaigsunan tungod kay kada Martes sa buntag. Maglakaw gid na siya kana nga time iyang gi-devote alang-alang nga magkolekta og newspapers. Unya ang halin sa newspaper mga kaigsuunan, iyang ihatag ngadto sa church nga sa aron ni ana bisan sa mga ginagmay nga paninapi mga igsuon, kini makahatag og tabang ngadto sa uban. So mauna nga ginahinumduman siya sa iyang kabatayon mga kaigsunan. Ginahinumduman siya sa mga tawo nga bisan pobre siya apan kada semana aduna gyud siya usa ka buntag nga gi-devote alang sa pag-gather og mga newspapers. Not only those who were blessed abundantly mga kaigsuunan nga pwede makatabang sa buhat. Apan kining usa ka pobre usab mga kaigsuunan si Carl Berg, no? Naka-contribute po siya sa buloton sa Ginoo pinaagi sa iyang paghatag og Martes sa buntag nga pag-gather sa newspapers aron nga ang halin sa iyang newspaper mahatag sa church. So ang Ginoo nagatan-aw mga kaigsunan dili sa kadaganon sa atong nahatag apan sa kalidad sa atong paghatag, the content of the heart, no? So nagaingon po diri mga kaigsuunan ang atong hitsura. Unsa kuno atong hitsura mga igsuon? Appearance. We are to adorn ourselves with good deeds.
No? Unsa kuno mga kaigsunan, adornuhan na to ang atong matag usa ka kaugalingon sa maayong paggawi ug maayong binuhatan. I also want men and women to dress modestly with decency. No? Kita mga kaigsunan, suratog yung mahalon, no? Na instead of buying nga mahal nga mga sinina mga kaigsunan, pwede ra nato ihatag ngadto sa kakulangon sa uban, no? To bless others mga igsoon. Nagaingon din but with good deeds appropriate for women and men who profess to worship God. So sa atong hitsura, sa atong pandamit mga kaigsunan, ato sang tinguhaon nga ang atong pagpandamit mahimo sang kining mahimutan sa Dios ug mahimutan sa nagtan-aw karato nga dili na lang gyud sad nga kaluy-an gyud ta sa atong sinina kay arang lang gyud sa uban, pero ang atong sinina with decency nga makit-an ang himaya sa Dios dinhi kanato. Ang 1 Timothy 2:9-10 mga kaigsunan nagaingon diri we should consider what we must not do. False description, we do not spend excessive time or money on our appearance. Our primary attention emphasis shouldn't be on external things. Dili sa bakitan sa gawas mga igsuon, dili sa atong ginasuot. Apan unsa kuno mga igsuon, our good deeds determine our apparel. So bisan mga kaigsuonan ang atong ginasuot simple lamang, apan mo padako gyud mga igsuon ang atong gawi ug binuhatan. So usag gyud na ka ang goal sa matag usa ka nato, no? Nga ang atong pagsinina decent lang gyud. Decente lang gyud. Our clothing should enhance our good deeds, no? Maayong binuhatan mga kaigsunan. Sa pagbalik ko sa Ginoo mga kaigsunan, someday my garments will be woven from the good deeds, no? Ang ating sinina, mahimo kunong ma-woven sa atong maayong binuhatan. Bisag dili kaayo gwapa ang atong sinina, pero mo flow gyud mga kaigsunan ang atong maayong binuhatan. Mao na ang power sa maayong binuhatan, no? Good deeds are important to God. Ang maayong binuhatan, maayong paggawi, importante diha sa Ginoo. Dili kini makaluwas na sa igsuon sa importante. Nganong importante? Because it determines our gratefulness to God, no? They should be at least as important to us as what we wear each day. So, ang ato kung yung binuhatan mga kaigsunan, sama ka-importante sa atong ginasuot na tinina matagal na. Okay? So, mo na mga kaigsunan nga, kinahanglan yun ta tagaan gid atong importansya ang atong good deeds, no? As for me, ingon nga mama mga kaigsunan, number one motivation ako nga kinahanglan yung magtarong ko sa akong pag-alagad sa Ginoo. In order to please God, no? Number one, gyud ang atong binuhatan. Magpadayag yun sa atong gugmas, Ginoo, magpadayag yun sa atong pagsalig o pagtugot sa Ginoo. So number one is to please God. And then number two, mga kaigsunan, para makita sa akong mga anak kung sa ang akong binuhatan. No? Na someday when I'm gone, sila makakita the footsteps na akong bilib sa ila. Sila sad mo lakaw niya na, no? Munang ginaingon mga igsuon nga ingon ang anak na Daddy, Mommy, please be careful because I'm following you. Muna mga kaigsunan nga, that should be our motivation. Nga kinahanglan mga kaigsunan ang atong paglakaw, dili makastumble, no? Dili makakuan sa uban, labi na sa atong mga anak kundi makadasig kanila sa pagbuhat na maayo.
Okay, unya nagpadayon pa diri mga igsoon. During birthday ko do mga igsoon. Invite those who cannot pay you. No? During birthday, ang atong yung tagaan importansya mga kaigsunan ang kadtong birthday. Minsan may imbitahon sa fiesta. Ang kato pong ilang mo ni ako observation mga igsoon. Ang imbitahon sa fiesta, ang kato na pong nag-imbitar nila. No? Ang imbitahon sa birthday, kadto na po ng imbitar nila. Muna ang world concept about invitation, about giving favors. Apan sa kagsuhanon nga pananaw mga kaigsunan, ang ato yung tagaan kadtong dili, ang atong imbitahon sa atong birthday, kadtong dili makabayad nato. Ako lang nakuha mga kaigsunan sa akong papa. I'm sorry, modesty aside. Kanag yung na ay kinaingon mga kaigsunan, especially during birthday, ang atong imbitahon mga kaigsunan, the last and the lost of our, mo nang gi-emphasize mga kaigsunan, kanang dili makabayad nato, dili makapangimbitar pod nato in return. No? Kay kita, gi-in-charge kita mga kaigsunan, no, sa mga widow, kunya, labi na kay hapit ng December, no? Giunsa nato ang atong panalangin sa tibok tuig. No? Nagtigom bata. No? Ang atong pantry. Kung naatay mga unsa diha sa atong pantry mga kaigsunan, unsay angay nato hulbuton sa atong closet, unsay angay nato hulbuton sa atong mga stocks mga kaigsunan nga wala makurot, or kundili do you set aside, no, pananlitan. I'm sorry mga kaigsunan, I would just like to share. Sa ako nga kuan mga igsuon, kanang kada pangumpra namo kada semana, maglain gyud kog 5 ka canned goods. Ako ginang i-set aside kay para na siya panghatag sa church or sa mga silingan mga kaigsunan, no, especially nga nag-birthday niya. Kung tagaan na mo silang birthday gift mga kaigsunan, mga linataragon, mga tinapa, unsa pa diha. Na malipay yun sila mga kaigsunan tungod kay kining wala sila mag-expect nga ingana. So usan na sa mga best practices sa akong ginikanan nga akong nakuha. Muna mga kaigsunan ngayon sad ko nga kinahanglan kita parents careful gid eta ba nga ang tanan natong binuhatan makopya pud sa uban. Diri sa atong grupo mga kaigsunan, adunay mga ako ra ning gisulti nga adunay mga maayong binuhatan sa atong grupo nga makopya pud, makadasig. No? Makadasig tungod kay gamay lang kayo nga istorya manggawas na din ang kwarta sa atong mga leaders diri nga platform. Usa gid na sa akong kuan mga igsuon, no, gi appreciate nga manggawas na din tanawad ako na kay atong pundo mga kaigsuonan. So kita aduna gyud tay kasing-kasing sa pagtabang. Munang nalipay kay kuan nga grupo kay usa na sa mga asset sa atong kuan. Gani sa balay-balay di gyud na namo kalimtan nga naka-share kini nga platform sa 65,000 unya. Adunay mga daghan nga bautismuhan. Nya nagplano pa mga itos pastor nga, ma'am ato lang to ilain ma'am magtingali amo to bayran ang 65 para magtukod taglain nga crusade solely for the online worldwide. Inko nga isya ay lang sa isulti nila ma'am, pero nasulti na ko mga kaigsunan kay ang 65,000 nara sa among treasurer kay maghimo gyud kuno og lain crusade nga crusade gyud sa worldwide online kay nakabutang man gud to mga kaigsunan nga natampo to siya nga amount, no, sa crusade diri sa Malaybalay sa project ni Pastor Baldago. Pero mo na iyang plano mga kaigsunan, intak ang money nga 5,000 maghimo ta og lain gyud nga project sa crusade para nga kini do na insakto nga kapaingnan kay ingon siya nga nakuan ko no to siya na juggle niya ba iyang pong giangkon nga dili unta dapat. So yan na mga kaigsunan, no, ang maayo natong binuhatan. Dako kay kog pasalamat sa mga ihimplo sa atong mga patriarka diri, sa atong mga leaders nga ingana nakapadasig siya mga kaigsunan. Unya tungod ana mga kaigsunan diha sa among church
Ingon sad ko nga, I will follow. Bisay gamay ra man gid akong income, pero ako nang buhaton ngadto sa among church. Ako sad nang buhaton ngadto sa uban sa women's ministry, no? Kining example, kining modelo nga gihatag diri sa atong mga sa platform mga kaigsunan, nakapadasig, no? So gusto lang gid na nako isulti mga kaigsunan tungod kay makadasig, no, ang gipaghatag sa atong mga kauban diri mo nang nanganak ni nahimong na multiply ang ilang binuhatan. So mana mga kaigsunan nga ang atong binuhatan importante gid kaayo, no? Manang giingon diri sa atong outline mga kaigsunan, gibasa ko ra man pud ni mga igsuon. Ang Colossians 3:12 hangtod sa 14, therefore as God's chosen people, kita binuhat sa Diyos, God's masterpiece, no? God's masterpiece, ganan kay kuan ang word nga masterpiece. Gibuhat gid sa Ginoo, a work of art. Kita work of art nas Ginoo. Kay unsa mga kaigsunan aron nga kita magabuhat og maayo. Therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, no? Kinahanglan kuno nga atong sulubon ang gugma, no? Ingon nga mga pinili nga katawan sa Dios. Suoto nato ang gugma, ang kaayo, ang pagka-humility, pagkamapailubon, gentleness and patience, ang pasensya. Sa kanunay mga kaigsunan, girimahingta nga sa kanunay aton ta ni suoton ni nga mga gawi mga kaigsunan nga aron sa ingon ni ana ang atong kinabuhi mahimong magsiga ang himaya sa Dios dinhi kanato. So mao na ang gisultis Ginoo mga igsoon, for God's glory, no, doing good works, doing good deeds apart from the motivation of the heart changed by the gospel invariably brings slander to God's name rather than glory. So kung kita mga kaigsunan dili ta careful sa atong binuhatan, no? Kay mo nang deception of the heart. Usa sa mga deception of the heart mga kaigsunan is our greediness, no? Deception of the heart, number 1 is pride, number 2 is sin, and number 3 is greed, no? So, kita mga kaigsunan, gipuntok ta sa maayong binuhatan nga we should avoid greed, no? Atong pangayon sa Ginoo nga ang atong mga gahi nga kasing-kasing mahimong mahumok, no? Nga saro ni ana, we can do what God expects us to do, no? Always give yourselves fully in the work of the Lord because you know that because your labor in the Lord is not in vain, no? Ang atong pagbuhat dias Ginoo mga kaigsunan dili mahimong kakawangan. Tanan nga atong buhat i-record gyud sa Book of Remembrance. So mo na mga kaigsunan nga let's clothe ourselves with good deeds, no? Nagaingon diri si Peter, but if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God, no? Samtang kita naga serbisyo des Ginoo nya adunay mga kasakit, adunay mga pag-antos. Apan tungod kay ang Ginoo nagatabang nato kini atong malampasan ang mga pag-antos, mga sakripisyo tungod kay ana ang Dios nato, no? Atong very common to our ears ang kuan sa Galatians 6:9, do not be weary in doing good, for in due time you shall if you faint not, no? So mao na mga kaigsuunan, atog yung paningkamutan nga kita makabuhat og maayo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. In conclusion, nagaingon diri, great is our privilege, precious our opportunity to cooperate with the Savior in the blessed work of enlarging and establishing His kingdom throughout the world, no? Usa ka pribilehiyo alang sa patag usa ka nato, usa ka precious opportunity nga kita mag-cooperate diha sa atong Ginoo alang sa pagpaluag sa ginharian sa Dios, no? So renew your mind
Ang atong challenge karong buntaga mga kaigsuonan, atong utruhon, atong ipalambo ang atong mga hunahuna according to Ephesians 2:10. What was the purpose or point of our initial creation, our recreation as believers in Christ, no? Atong tugutan ang Ginoo nga ang atong mga kasing-kasing pag-utruhon sa Ginoo mga kaigsuonan. Kuhaon ang atong gahi nga kasing-kasing ug kini pagapulihan sa unod nga saron ni ana kita magabuhat according to the purpose God has intended for us. Timothy talks about being clothed with good deeds. How can your good deeds eclipse the impact of your outward appearance? No? So mga kaigsuonan, atong yung paningkamutan ang atong maayong paggawi maoy makapahayag sa atong kitsura sa gawas, no? What type of apparel do you spend the most time and attention? Whatever you have, monetary wealth, social position, extraordinary talent, should be committed to good deeds, no? Naaman tayo mga ginagmay nga mga bahandi, no? Ginagmay bahandi pero ginagmay. Ato ning ihatag, whatever is our social position, extraordinary talent, ato gyud ni i-offer ngadto sa Dios nga sa aron ni ana kita makahatag og maayong gawi, maayong binuhatan ngadto sa Dios. Ang ipangutana diri, what is in your pantry? Unsa kunoy naa sa imong mga sudlanan, sa imong mga aparador, unsa man na diha nga angay i-share ngadto sa uban. Do it now. How can you lavish your kindness on fellow members of the family of God? Why is it so important to God for us to exercise our commitment to good deeds? No? Ang Ginoo naghandog mga kaigsuonan nga ang atong matag usa ka kaugalingon magag-commit ngadto sa maayong binuhatan, maayong paggawi nga sa aron ni ana ang ginharian sa Dios mahimong daghan magakalag, uban kanato ngadto sa langit. So daghan salamat, ang Dios magapadalangin kanatong tanan. Back to you, Presider. Daghang salamat, Mamek, imong message karon buntag. It's beautifully said nga og unsay ato ang panglihok, unsay ato even ang atong pananina, gawas atong sinultian, mahimong witness sa uban. So bantayan nato ang atong pagkamanggihatagon, atong inertia. Kaya gusto magita musunod sa Ginoo, siya walay gipili sa iyang panalanginan, so kita pud mamanalangin punta sa uban. Okay, atong ihatag ang panahon sa atong closing song nga si Joy Hortelia. Okay, Joy, imo na, Joy. Once again, good morning, hapon sa uban. Amen, manid sa imong message. Kung pagkakantahan ang closing song, ang title, Blessed Assurance. Jesus is madungog ra. Claro. Ako tayo kasi sa Joy. Ayun ang tingkog. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, prayer of salvation, fortress of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect light, nations of rapture, my course and my sight. Angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission,
bodies at rest. I and my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking above. Filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Back to Presider. Amen. Thank you, Joy, for that beautiful song. Beautifully sung. Blessed Assurance. Ito maglangan atong Blessed Assurance, ato ang pangayoon, atong ihatag ang panahon sa ato ang intercessory prayer nga si kinsa maning naa danhi. Usaha kay nakalimot ko kung kinsa to nakabutang. Itaon sa akong program. Sister Zini, Ma'am Mary. Oh, si Ma'am Zeni. Okay, Ma'am Zeni, mo ng panahon. Sa dili pa siya mag-ampo, kaya murag wala man niya siguro na-unmute ang ato ang prayer request. Kang Pastor Hista nga concern, naagyapon din ni, kang Ma'am Grace o kang Emmy, o kang Pastor Akumen, kang Sebastiana Rabay, Roslyn Baton, kang Elder Garcela, o kang Miss Selene nga naagyapon ang physical nga panginahanglanon, physical healing sa ani nga mostly atong nabasahan, o condolences sa pamilya ni Salim, ato naman itong nasibisyon kagabi. Ang spiritual concerns involved sa kay Nida, kang Mamegs, kang Bebs, o sa Domlog Church, ang kang Ma'am Lidita usab nga concern. Labot na ni atong tagsa-tagsa ka pamilya kay kita, namang gitay family members nga kugi pod mulakaw palayo sa Ginoo unta mo balik na pod ang unspoken prayers nila ni Hermie o kang limlay nga prayer journal, tapos ang mga exams nga pagasudlan sa aning tulo katawo nga naa dinhi yan atong nasa listahan, si Maureen Apostol sa iyang architect engineering, si Dennis Gonzalez sa iyang nursing exam sa Australia, o si Marvin Clyde Villador sa nahuman naman ni exam sa iyang civil engineering karon man nga week. Sa sipak ni siya gikan. So ang prangkisa sa radio sa Tanggog o ang recovery pod another healing gi-request ni Dr. De La Pina from Canada for the kidney transplant. Hope the recovery works well. Okay, Ma'am Zeni, imo ng panahon. Ma'am Zeni, mute ka guro gyapon. Na ako part? Imo Sige. ako si ni. Sige po mga igsoon, mag-ampo kita. Mighty God, karon nga kaaga panahon, lapit kami sa imo. Dako ang amon pagpasalamat. Nadayaw naman imo balaan nga pangalan. Pagtanaw naman sa imo Ginoo, gamhanan, kag kami imo mga tinuga, magpaubos kami, aron na kami makalapit sa imo, kag mangayo sa imo nga blessing. Kung sa amon kaugalingon, wala kami siyang mahimo Ginoo, aron imo kami tuyo-tuyan sa ini nga adlaw. Kag sa mga inadlaw nga mga maabot pa. Salamat sa imo nga pagtugon sa amon nga pagpanalangin, sa amon nga pagduol sa imo, sa amon nga paghisgot sa imong mga pulong, sa amon nga mga pag-awit sa imong mga ambahanon. Pakita lang kami Ginoo nga kami hay nagadayaw, kami hay naga hatag siyang kataasan sa imo balaan nga pangalan. Kung Ginoo, ginbasa na ni Sister Mary ang mga request niya ini. Agin lapit sa amon nga mga kaubanan.
na apay mga wala na sulat mga mga sekreto Ginoo nga mga amon nga ginahangyo sa imo. Naa sa amon mga kaisipan og kasing-kasing. Daghan pa Ginoo. Ngunit amon nga asahan, ikaw gid nakabasa sa amon nga mga isip. Ikaw na gid nakabasa sa amon mga balatyagon sa amon kasing-kasing Ginoo. Among mga handom og amon nga mga kulangan o kakayahan. Ikaw lang gid kuno kahibalo. Tugyan namon inatanan sa imong mga kamot. Hindi na kami bako para amo pasanon sa bilog nga adlaw kay sa amon nga pag himo maka concentrate kami sa amon hilig-on. Ginaisip namon nga ginhatag na namon sa imong mga kamot ang mga suliranin. Salamat kay Ginoo sa imong nga pagtubag. Pag-angkon nga kami imong mga inanak na hindi mo katbos pabayaan dahil ang imo dako nga gugma walay pili sa makasalaanan og sa mga matarong. Ang tud sa kahangturan nga ang imo nga imong probation magsara nga aron ready ka na para para mag-harvest na sa imo nga mga maayong mga binhi nga ginhatag nimo sa amon kag amon ginsiwalat diri sa kalibutan. Salamat Ginoo kag ang amon nga worship karon naging malampuson. Ang amon mensahe Ginoo nga amon nadunggan naka-inspire gid sa amon tanan pabaskog sa amon kinabuhi. Kami gid Ginoo di magkalipat sa imo kay ikaw gid ang amon nga Dios. Kami pag Ginoo nga buligan mo kami sa matag adlaw ang amon kinahanglanon physical, mental, social, spiritual, financial. Ginoo ikaw gyud na kay balo-ani. Og ang amon nga madangatan Ginoo sa adlaw-adlaw o sa among maagihan amo kani nga isipon nga according to your plan for us. Aron ready kami amon nga himuon ini alang-alang sa iyo nga banal na pangalan. Dahil nagatuo kami nga it is according to your plan. You have planned it for us. Thank you Lord that will give us endurance and patience and together with the fruits of the Holy Spirit Lord maangkin namin at hanggang sa pagdating ng panahon kami ay karapat-dapat sa ma-usher dito sa imo nga ginharian sa imo nga pintuan sa imo nga ginharian. Kami tanan mag-inimpon dito kauban nimo ag kami magkasadya sa kabuhi nga walay katapusan. Ginoo, unsa man ang among nalimutan karon, ang mga nalulumbay atong mga minamahal sang bata nga apo ni Sister Salim, kabay pa imo sila nga palipayon kag ang mga nasub-an, ang mga may sakit Ginoo ayuhon, ang mga nakakulang tagaan sing pag-asa ug pagtuo nga naagyud mag-abot ang mga pagpakamaayo gikan sa langit. Katulad sa pagpaulan nimo sang mana sa mga taong kinahanglan dito sa wilderness. Forgive our sins, Lord, from that we have committed against you. All these favors we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Thank you. Salamat kayo sa Salamat sa message. Salamat naman. Thank you. Thank you everybody. God bless everyone. Salamat sa tanan. Yan. Wala ba nakikibalo may party ko? Atin kagabi sa Nag-rescue ko, Mary. servisyon, LG. Nag-rescue ba ako? Rescuer? Hindi, ikaw gid man. Ikaw gid Ay, man. talaga. Yes, Kung gusto niya pang tutukain na maragwa man ko part